Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po mga kapatid ng pagbabasa natin ng ating aklat, ang aklat na paniniwalang pinagaan. Tinatalakay pa rin po natin ang paksang pagbibigay babala at paghadlang ng propeta sa mga kadahilanan at daan na nagdadala patungo sa shirk. Maliit man ito o malaking shirk. Ang una nating natalakay ay ang pagbibigay babala laban sa pagpalabis-labis sa mga matutuwid at banal na tao. At ang ikalawa ay ang pagbibigay babala laban sa pagkatukso sa mga libingan. Dito na po tayo sa ikatatlo. At-tahdhiru min musyabahatil musyrikin wa ahlil kitab fi i'tiqadatihim wa ibadatihim wa adatihim al-mukhtassa bihim. Ang pagbibigay babala laban sa pakikiwangis sa mga tagapagtambal at mga may kasulatan, Ahlul Kitab, sa mga paniniwala nila, mga pagsamba nila, at mga kaugalian nila na natatangi sa kanila. Naabot natin ang ikatatlong pagbibigay babala na magdadala sa pagtatambal ay ang pagbibigay babala laban sa pakikiwangis o panggagaya sa mga tagapagtambal o mga musyrik at mga may kasulatan o ang dalawang relihiyon, Judaism at Kristyanismo. Sa kanilang mga paniniwala, mga pagsamba nila at mga kaugalian na natatangi lamang sa kanila. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin, ito muttafaqun alayh, wa qal khaliful majus, rawahu Muslim, wa qal khaliful yahud. Ang unang hadith, khaliful musyrikin, sumalungat kayo sa mga tagapagtambal. Ito ay muttafaqun alayh. Sa isa pa, sumalungat kayo sa mga mago, sa mga Majus o Zoroastrian. Ito ay iniulat ni Imam Muslim. Nagsabi pa siya, khaliful yahud, sumalungat kayo sa mga Hudyo. Nagsalaysay nito si Imam Abu Dawud. Lahat ng mga hadith na ito ay nagtuturo sa atin na maging naiiba at huwag gumaya sa iba pang mga relihiyon sa kanilang mga banal na kasulatan na ang orihinal nito ay Islam ang itinuturo, subalit napilipit at nabaluktot hanggang sa pumasok sa mga aral nito ang shirk at kufur. Nais ng propeta na naiba tayo sa iba pang mga relihiyon sapagkat tayo lamang ang may aqida na dalisay, mga pagsambang dalisay na walang karumihan ng bid'a at shirk. Ang shirk na pag-uukol ng anumang pagsamba sa iba pa bukod kay Allah. Samantalang ang ibang relihiyon ay may shirk sa kanilang paniniwala na nagmula mismo sa kanilang nabaluktot o binaluktot nila na banal nilang kasulatan. Kagaya sa mga Krisyano na naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at isa sa tatlong persona ng Trinidad. Dahil sa mga pagbabaluktot na ito, nagkaroon sila ng aral na ganito. Gayon din ang mga Hudyo na naniniwala ang ibang sekta sa kanila
yung ibang sekta ng mga Hudyo, sila naniwala na si Ezra ay anak din ng Diyos. At mayroon silang mga pagsambang nag-uukol ng pagdakila at pagsamba sa iba pa bukod kay Allah, na kagaya sa mga itinuturing nilang mga banal o santo na tao, santo o banal para sa kanila. Kaya naman, ang dalisay po na tauhid ay sa Islam. Samantalang ang mga paniniwala at mga pagsamba ng ibang mga relihiyon ay nabahira na ng karumihan ng pagtatambal o shirk. Dahil dito, ang mga pagdiriwang nila na iniuulit-ulit taon-taon at mga kaugaliang natatangi sa kanila ay ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gayahin, sapagkat ito ay shirk o kaya daan patungo sa shirk. Dito tayo sa pang-apat, at-tahdhiru min at-taswir. Ang pagbibigay babala laban sa pagsasaimahin. Ito ay kabilang sa mga uri na hahantong sa shirk na ipinagbawal ng propeta. Fa'an Aisha anna Umma Salama radiyallahu anhuma ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من الصور. Ayon kay Aisha na si Salama radiyallahu anhuma ay bumanggit sa sugo ni Allah ng isang simbahang nakita niya sa Habasya, Abyssinia, at nasa loob niyon na mga imahin. Dahil si Salama ay kabilang sa mga naunang lumikas, naghijra patungong Habasya o Abyssinia. Ang Abyssinia ay Kristiyanong bansa, na kung kaya nakita niya na nasa loob ng simbahan ay may mga imahin. Ang tinutukoy dito na mga imahin ay hindi yung mga larawan sa panahon natin ngayon na kuha ng kamera. Bakos ito ay ang mga imahing inanyuan na iginuhit o nililok na ribulto o tinatawag na estatwa. Kaya sinabi ng propeta, "Ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulu salih banaw ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalq indallah." Ang mga iyon ay mga tao kapag namatay sa kanila ang lalaking maaayos o mga mapubuti, na nagpapatayo sa ibabaw ng libingan niya ng isang sambahan at nagsasaimahin doon ng mga imahing iyon. Ang mga iyon ay pinakamasamang nilikha sa ganang kay Allah. Pansinin po natin ang salitang ito ng propeta. Ang mga iyon ay pinakamasamang nilikha sa ganang kay Allah. Ang hadith na ito ay muttafaqun alay. Inulat ni Al-Bukhari at Muslim. Ang isang banal na tao sa kanila, o yung tinuturing nilang banal o santo at santa, kapag inilibing sa isang lugar, ay magpapatayo sila sa libingan nito ng isang sambahan at ilalagay nila sa sambahan ang mga imahing inanyuan ng banal na taong ito. Maaaring sa simula ay bilang pagpaparangal lamang sa mga santo at santa na ito, sa mga banal na taong ito. Subalit, paunti-unti, na dadakilain na ito ng mga tao hanggang sa dadasalan at sasambahin na. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Sila o ang mga iyon ay pinaka-masamang nilikha sa ganang kay Allah. Marami pong mga hadith ang nagbabawal ng pagsasaimahin.
Pero mga kapatid, nararapat nating linawin ang ilang mga bagay hinggil sa pagsasaimahin. Una, noong unang panahon, ang pagsasaimahin nila ng anumang bagay ay sa pamamagitan ng paglililok, lalong-lalo na ng mga may buhay, mga hayop man o tao. Tinatawag din itong rebulto o estatwa. Inaanyuan nila ang mga banal na tao sa pamamagitan ng paglililok sa kahoy. Ginagaya nila ang anyo ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ijma na ipinagbabawal, haram. Ano mang imahin, ito man ay hayop o tao, ay hindi ipinahintulot ang paggagaya, yung pangungopya, pagbibili, at pagbibinta ng estatwa o imahin na ito. Ikalawa, ang pagguguhit o pagpipintas sa pamamagitan ng kamay. At ang pagpipinta ng may buhay ay kabilang sa unang uri na ating nabanggit na nililok na mga estatwa. Ito ay haram sapagkat ito ay paggagaya sa nilikha ni Allah at ito ang simula na ang kahantungan ay pagtatambal. Kaya ito ay agarang ipininid ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang daan patungo sa pagtatambal. Ikatatlo, ang pagsasaimahin sa pamamagitan ng makabagong gamit na kamera sa ngayon. At ito ay dalawang uri. Larawang gumagalaw, ang tinutukoy dito yung video, at hindi gumagalaw. Ang larawang hindi gumagalaw ay ang pagkuha ng retrato na gamit ang kamera ng anumang bagay, hayop man ito o tao, ayon sa kung ano ang tunay na anyo nito. Ang mga makabagong scholar sa ngayon ay hindi nagkasundo sa pagbabawal nito. Bagaman, ang pinakamalakas na hukom o kahatulan ng mga scholar na ito ay ipinagbabawal maliban lamang sa mga tinatawag nilang gipit na kalagayan, sa mga kalagayang kinakailangan na gaya sa kailangan ng anumang dokumento, halimbawa ID o passport, kailangan mo talaga dyan ang larawan. Ang kuha sa mga larawang ito ay katulad din ng salamin. Kapag haharap ka sa salamin ay kuha ang totoo mong anyo. Subalit, ang iba ay iniimprinta, piniprint nila ang larawang ito na maaring larawan ng pamilya, larawang mula sa iba't ibang okasyon na kagaya sa mga kasalan, at umaaring sa pamagitan ng pagsasabit nito sa mga dingding, sa ibabaw ng misa, o sa mga lugar na nakikita ng mga tao. Ang ganito ay walang alinlangang ipinagbabawal. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kahulugan ng ating salita, hindi papasok ang mga anghel sa isang bahay na mayroong larawan at aso. Kaya naman, sa pangkat ng mga ulama na nagpapahintulot ng pagpaparitrato, gaya ng pangangailangan nito, sa kondisyon na hindi ilalabas ang mga larawang ito, maaaring nakatago lamang sa mga album, computer o cellphone. Pero kapag binago ang isang larawan o inedit sa pamagitan ng computer sa ngayon, halimbawa, inedit o binago ang mukha, inedit ang ilong, mata, buhok, o binago ang kulay, at anumang pagbabago sa larawan, ito po ay pinagbabawal sapagkat ito ay pagbabago
sa nilikha ni Allah. Kaya, kung hindi naman talagang kailangan ang mga larawang ito o ang mga pagpipicture ngayon ng mga makabagong mga cellphone, lalong-lalo na sa panahon natin sa ngayon na nagkalat ang mga larawan sa internet na hindi naman kailangan. At may mga taong nasadla dahil sa pagkalat sa internet ng kanilang mga larawan sa iba't ibang problema dahil lamang sa mga larawan nilang nagkalat sa social media. Dadako tayo sa ikaapat. Ang video, ito ay depende po sa binibideo. Kapag ang binibidyong kaganapan halimbawa ay haram din ang pagbibideo na kagaya halimbawa sa musika o anumang gawaing haram na kagaya sa mga pagtitibon o mga okasyon na kung saan maghalo-halo ang lalaki at babae o anumang gawaing nag-uudyok sa paggawa ng bid'a o anumang bagay na haram. Ang pagbibideo nito ay haram din. Siyempre sa ganitong hukom o kahatulan na ibinigay ng mga ulama, kung ang pagbibideo ay para naman sa magagandang tanawin halimbawa, mabubuting gawain o nanghihikayat sa paggawa ng anumang mabubuting gawain, ito po ay ipinahihintulot. Dadako tayo sa ikalima, at-tahdhiru min al-alfaz ash-shirkiyah. Ang pagbibigay babala laban sa mga pananalitang makashirk, yung shirk na pananalita. Ito ang oring madalas na kaugnay sa maliit na shirk. Wa min suwari dhalik, kabilang sa mga anyo niyon, al-hilfu bi ghairillah, ang panunumpa sa iba pa kay Allah. Batay sa hadith, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Ang sinumang nanumpa sa iba pa kay Allah ay tumanggi ngang sumampalataya, naging kafir o nagtambal nga, nag-shirk. At taswiyatu fil masyi'ah, ang pagpapantay sa kalooban. Batay sa sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa sinumang nagsabi sa kanya ng ang niloob ni Allah at niloob mo. Sinabi niya, aja'altani lillahi adlan? Qul masya'allahu wahda. Gumawa ka ba sa akin na isang kapantay, adlan, kay Allah? Sa ibang salaysay ay niddan o kaagaw. Sabihin mo, sabi ng propeta, ang niloob ni Allah lamang. Sa panahon po ngayon, gaya sa pagsasabi ng ilan ng inaasahan kita at si Allah, o kaya nais ko ang bagay na ito sa iyo at kay Allah. Ito po ay pagpapantay, at ang pagpapantay na ito sa gawain, lalo na sa kalooban o gawaing walang may kakayahan nito maliban lamang kay Allah, ay hindi ipinahintulot. Qawlu muqirna binawin kada, yung pagsasabi na inulan tayo dahil sa bituing ganito. Batay sa sabi ng propeta sa banal na hadith Qudsi, yun ang pinagbatayan. Ito'y pasok din sa mga pananalitang makashit, yung pagsasabi o paniniwala na inulan tayo dahil sa ganoong bituin, o kaya dahil sa planetang ito, kaya tayo inulan, o dahil sa tala na ito, kaya nangyari ang bagay na ito. Wa amma man qal mutirna binawin kada wa kada wa dhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Ito ay muttafaqun alay, na ang salin
hinggil sa sinumang nagsabi na inulan kami dahil sa bituing ganito at gayon, iyon ay isang tagatangging sumampalataya. Ibig sabihin, kafir. Siya ay kafir sa akin at mananampalataya sa mga tala o sa mga planeta. Napagkasunduan ang katumpakan nito, muttafaqun alay o inulat ni Al-Bukhari at Muslim. Sabi pa ng may akda, nagagamit ito bilang sukatan ng bawat sinasabing naglalaman ng pag-uugnay ng pangangasiwa sa iba pa kay Allah. Sabi ng anumang bagay na inuugnay dito ang pangangasiwa, ang bagay na iyon ay ipinagtambal kay Allah, shirk. Dadako tayo sa kaanim, at tahdhiru min al-a'mali syirkiyah, ang pagbibigay babala laban sa mga gawain, ito'y gawain naman na humahantong sa shirk o mga gawaing magdadala sa pagtatambal o shirk. Ito'y mga gawaing itinuturing na dahilan na hindi naman ginawa ni Allah na dahilan o kadahilanan. Wa min suwari dhalik, kabilang sa mga anyo niyon, lubsul halqa aw al khayt fil yadi aw unq bi qasdi daf'il bala'i aw raf'i, ang pagsusuot ng singsing o sinulid sa kamay o liig sa layuning magtulak ng kamalasan o mag-alis nito. Batay sa hadith ni Imran bin Husayn radhiyallahu anhuma na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakakita ng isang lalaking sa kamay niya ay mayroong isang singsing mula sa bronze. Ang bronze, tanso. Kaya nagsabi siya, "Wayhak ma hadhihi?" Qal, "Min al-wahina." Qal, "Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abada." Ang ibig sabihin ng hadith, wayhak ma hadhihi, kapintasan sa iyo. Ano iyan? Nagsabi naman ito ay laban sa tagapagpahina. Nagsabi siya, alisin mo iyan, sapagkat tunay na iyan ay hindi magdaragdag sa iyo kundi ng isang panghihina. Sapagkat tunay na ikaw, kung sakaling namatay ka habang iyan ay nasa iyo, ay hindi ka magtatagumpay magpakailanman. Ang taong ito'y nanalig sa isang gawain o kadahilanang hindi naman ginawa ni Allah na dahilan upang makapagpagaling ng sakit o magtutulak ng sakit upang hindi dumako. Hindi rin ito makatotohanang gamot na napatunayan ng mga dalubhasa sa medisina na nakakapagamot, bakos ito'y pamahiin lamang. Narapat tayong manalig lamang kay Allah na siya ang tagapagpagaling, na kung saan sinabi niya sa banal na Quran, "Wa idha maridtu fahuwa yashfin." At kapag nagkasakit ako, siya ay nagpapagaling sa akin. Ito ay sa Surah Asy-Syu'ara, number 80 ang talata. Si Allah lamang ang nagpapagaling ayon sa talatang ito. Kaya naman, ay huwag nating ilagay ang pananalig natin sa anumang gawain o kadahilanang hindi makatotohanan o pamahiin lamang na makapagpipigil sa pagdapo ng sakit, makapagpapagaling, o kaya makapipigil ng anumang kapinsalaan. Marami ang nagsusuot ng sinulid na pinupulsira sa kamay o mga bagay na ikinukwintas. Maaring ang iba ay nagsusuot nito dahil sa nakaugalian sa lugar, yung lugar na nakalakhan. Maaring sila sa ganitong kalagayan
ay mahuhulog sa dalawang bagay lamang. Una, maaaring ito ay pakikiwangis sa mga babae, panggagaya sa mga babae na nagsusuot ng kwintas at pulseras, ng mga alahas, o kaya pakikiwangis sa mga kupar at pakikiwangis sa mga fusak, yung mga hindi mabubuting mga tao. Okay, yung pangalawa, kung ang nagsusuot nito ay naniniwala na ito ay makakapigil at makapagpapagaling ng sakit, siya ay nahulog sa shirk kasi sa pamahiing ito. Ang sunod, ta'liqut tamaim wal wada' wal autar wal qalaid lidaf'il ain, ang pagsabit ng mga tamaim, mga agimat, anting-anting, mga sigay, mga kuwerdas, at mga kwintas para magtulak ng usog, al-ain. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wadda'a Allahu lah. Ang kahulugan, ang hadith, ang sinumang nagsabit ng isang anting-anting ay hindi maglulubos si Allah sa kanya. At ang sinumang nagsabit ng isang sigay, yung sigay bilang anting-anting, ay hindi magpapatiwasay si Allah sa kanya. Sa isang salaysay ni Imam Ahmad at Al-Hakim, ang sinumang nagsabit ng anting-anting, siya ay nag-shirk. Kagaya sa kaugalian ng mga Pilipino na pagsasabit sa damit ng bata. Yung parang ang nakikita ko na sinasabit sa mga bata, yung bagay na parang pinalot ng tela, kung minsan ang hugis ay tatsulok. Ito ay kabilang sa mga agimat para hindi magkasakit at hindi madapuan daw ng usog. Kaya doon sa riwaya ni Imam Ahmad at Al-Hakim, ang sinumang nagsabit ng anting-anting ay nagtambal nga kay Allah. Bakit nagtambal? Kasi ang kaniyang pananalig ay doon sa anting-anting. At ang pananalig ay isa sa mga ibadah. Okay? At batay pa sa hadith, la tubqiyanna fi rukbati ba'irin qiladatan min witr. Wala ngang mananatili sa liig ng isang kamilyo na isang kwintas mula sa isang kuwerdas ng pana o isang kwintas malibang pinutol ito. Aw qilada illa qutti'at. Muttafaqun alay. Ito ay inulat ni Al-Bukhari at Muslim. Ito po ay dating kaugalian ng mga Arabi upang hindi daw magkasakit ang kamilyo o hindi dadapo ang anumang uri ng pinsala sa kamilyo. Okay, yung sunod, ar-ruqa wal azaimu syirkiyah wat tiwala. Ang mga orasyon, yun ang ruqa, ang mga agimat na pang-shirk, at ang panggagayuma, na ang tinutukoy dito na ruqa o orasyon ay maaaring nakasulat sa papel na tinatawag na talisman o sinasambit o binibigkas na mga orasyong hindi naiintindihan. At ito ay kabilang sa panggagaway. Ang mga manggagaway na nilansi o nilinlang ng mga akala nila'y kaibigan nilang jinn na tinuturoan at pinamemorya ng mga orasyong maging sila ay hindi nila naunawaan. Akala nila orasyon na Latin, orasyon na Greek, orasyon na Arabic. Iyon pala, ang mga orasyong ito ay pagsamba at papuri sa demonyo mismo, ganyan kamandaraya
at mapanlinlang ang mga jinn na ito na nakipagkaibigan. Ang layunin nila nito para lamang linlangin ang tao. Ang tiwala naman, ito yung tinatawag na panggagayuma. Kung sa Pilipino ang panggagayuma, paiibigin lamang ang isang tao. At tiwala, ito ay panggagayuma na dalawa ang kanyang kahulugan, pagpapaibig o kaya gawing masuklam o mamuhi ang isang tao sa isang tao na gustong na kanya itong kamuhian o kasuklaman. Ang panggagayuma na ito ay ginagawa din ng manggagaway para paibigin halimbawa ang lalaki sa isang babae o kaya ang babae sa isang lalaki. O kaya yung sinabi ko ng kabaliktaran, ang nag-iibigang mag-asawa kunya halimbawa ay gagayumahin upang masuklam ang bawat isa sa kanila. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkon. Tunay na ang mga ruqa, orasyon, ang mga anting-anting at ang panggagayuma ay shirk. Sabi na may akda, ang gayuma ay isang bagay na ginagawa sa pag-aakala na ito ay nagpapaibig sa lalaki sa babae. Okay, yung sunod. Ad-dhabhu fi mawadi' shirk. Ang pagkakatay sa mga lugar ng shirk. Ito yung pagkakatay ng mga hayop na iaalay doon sa isang lugar o natatanging lugar na ginagawa ang pagtatambal. Okay? Kapag ginagawa ang pagtatambal sa natatanging lugar, bagaman ang pagkakatay mo hindi shirk, kundi ang hangarin o ang niya mo ay magkatay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya sa mga udhiyah o kaya aqiqah. Okay? Yun ay hindi pinahintulot na katayin ang hayop na iaalay doon sa lugar na kung saan ginagawa ang shirk o ang lugar na dinadakila ng ibang relihiyon na mayroong pagtatambal sa kanilang paniniwala. Batay sa sabi ng propeta, sabi na may akda, sallallahu alaihi wasallam, noong may nagtanong sa kanya na isang lalaki na mayroong nadar, na ang kanyang panata ay mag-alay ng isang kamilyo sa Buwana. Ang Buwana pangalan ng lugar. Ganito ang sinabi ng propeta, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliya yu'bad? Qalu la. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, how kana fiha eidun min a'yadihim? Qalu la. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awfi binadrik. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliya? Doon ba ay may isang diyos-diyosan na kabilang sa mga diyos-diyosan ng kamangmangan yung kaugalian ng mga Arab noon bago pa sila nag-Muslim, na sila ay mga nagtatambal. Okay? Diyos-diyosan ng kamangmangan na sinasamba, yun ang tanong ng propeta. Nagsabi sila, wala po. Nagsabi ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, doon ba ay may isang pagdiriwang na pinagdiriwang ng ibang relihiyon, ng mga tagapagtambal? Nagsabi sila, wala po. Nagsabi ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, tuparin mo ang panata mo. Kung ang lugar na ito ay ginagawa ang shirk o bid'ah, o kaya sa lugar na ito ay dinadaos ang pagdiriwang na bid'ah o pagtatambal o anumang pagdiriwang na kaugaliang natatangi sa ibang relihiyon, ipinagbawal ng propeta ang pagtupad sa panata, sapagkat ang panata ay isang pagsamba. Ang sunod, atatayur wa tasya'um. Ang atatayur, ito'y pamahiin.
ang pag-uugnay ng kamalasan at ang pagmamasama sa pangitain. Ang atasyaon nakakita ng pangitain at itinuturing niya na ito ay masamang pangitain. Batay sa hadith ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tiyaratu syirkun. Ang pag-uugnay ng kamalasan ay isang pagtatambal. Ang pag-uugnay ng kamalasan ay isang pagtatambal. 2 beses na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-uugnay ng kamalasan, kagaya sa sinabi ko, ay isang pamahiin na maaring iniugnay sa halimbawa isang araw o kaya numero. Kagaya sa numero, halimbawa ang number 13 ay malas, o kaya kulay, o kaya tao, o kaya hayop. Halimbawa, may mga tao na naniniwala na kapag nakakita siya ng isang uri ng hayop, o kaya nakita niya yung isang tao, halimbawa si Fulano bin Fulano, o kaya si Juan de la Cruz, o kaya si Pedro, ay naniwala siya ay malas sa araw na iyon. Kaya naman, ay hindi na niya gagawin ang plano niyang gawin sa paniniwala na siya ay mamalasin lamang. At pansinin natin ang panghuling sinabi dito ng may akda. Sabi niya, wal jumlatu fakullu man athbata sababan lam yansubhu Allahu sababan la hissan wala syar'an faqad waqa'a fi syirk aw tatarraqa ilayhi. Sa kabuuan, ang sinumang nagpatibay ng isang kadahilanan o gawain na hindi nagtalaga rito si Allah ng isang kadahilanan, ni ng isang pagkadama, ni ng isang batas, ay bumagsak o nahulog sa shirk, o bumagsak nga sa shirk, o napunta rito. Dito po, inunit ng may akda ang mahalaga nating paniniwala na ang sinumang nagpatibay o naniwala sa isang kadahilanan o gawain na hindi naman itinalaga ni Allah na isang kadahilanan, ibig sabihin walang dalil at hindi rin makatotohanang gawain, makatotohanan o kadahilanan upang makamtan ang layunin. Ibig sabihin na walang batayan mula sa Quran at Sunnah na kabilang ito sa mga kadahilanan at hindi rin ito pinagtibay ng pandama na kagaya ng mga dalubhasa sa medisina na ang isang kadahilanan o gawain ay tunay na nakakagapot halimbawa o nakapipigil sa pagdapo ng sakit. Ang taong ito ay nahulog sa pagtatambal o tinahak niya ang daan ng pagtatambal. Kaya naman, kaingat po tayo na iugnay ang paniniwala natin sa isang kadahilanan na hindi isinabatas ni Allah o walang batayan sa batas, dahil maaaring ito ay pagtatambal o daan patungo sa pagtatambal. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.